God Level Demon Chapter 101 hanggang 110. Paglabas ng kuweba, nakakita si Ziyaping ng bakanteng espasyo sa malapit. Tingnan ko muna kung gaano nakalakas ang pisikal kong lakas. Nakatayo si Ziyaping sa bukas na espasyo, kinurot ang kanyang mga kamao ng walang katiyakan, at nanginginig ang mga kalamnan. Tila lumalagutok ang hangin, na parang kinurot ng kamao. Kasabay ng isang malakas na suntok, sumuntok siya ng malakas mula sa dikalayuan, at may sumabog na gas. Nanginginig ang buong katawan, na lumilikha ng isang sumasabog na daloy ng hangin, parang dagandong ng kulog. Ang lakas ko ay umabot na sa mahigit 20,000 kilo. Nagliwanag ang mga mata ni Ziyaping. Pakiramdam niya ay parang bakal ang kanyang mga kalamnan, at bawat pulgada ay puno ng sumasabog na kapangyarihan. Kahit na ang sarili niyang mga laman loob ay napakalakas, ang isang maliit na hininga ay parang bagzo ng hangin. Sa isang suntok, maaari mong batasan ang isang pader at walang makakapigil dito. Subukan mong magsanay ng 5-shape boxing. Kumislap ang figure ni Ziyaping, at gumalaw ang buong tao. Ayon sa gusto niya, ang kanyang mental na kapangyarihan ay lubos na lumakas. Tila malakas din ang kontrol sa kanyang sariling lakas. Ang pakiramdam na ito ay parang pagpasok ng kapangyarihang pangkaisipan sa bawat selula, na nagpapahintulot sa kanya na manipulahin ayon sa gusto niya. Hoy! Sa isang kisap mata, nagsimula siyang magsanay ng 5-shape boxing, tiger boxing, leopard boxing, dragon boxing, crane boxing, snake boxing, at iba pa, at ang kahangahangang bilis ay nabuksan, at kasabay nito, ang kawalan ay nagpakawalan ng hindi mabilang na mga kamao. Sa mahinang hangin, tila may tigre, scythe, dragon, puting crane, ulupong, at iba pa. Umuungal at marahas ang langit, at isang tunog ang naririnig sa himpapawid. Ngayon ang lakas ng isang casual na suntok ay higit pa sa doble kaysa sa nauna, at ito ay labis na malupit. Kahit na ang 5-shape boxing ay ang pangunahing paraan lamang ng boxing, sapat na ito upang maabot ang kaharian ng supernaturalisasyon, kasama ang lakas ng 8 araw na langit ni Ziyaping, sapat na ito upang punitin ang halimaw at durugan ng lupa. Tumawag. Nang matapos ni Ziyaping ang pagsasanay ng wushu boxing, ang bukas na espasyo ay magulo na. May mga bali na sanga sa lahat ng dako, at may mga hukay sa lupa. Ang mga nakapalibot na bato ay nabasag at naging mga piraso. Parang isang marahas na putok ng baril. Nakakakilabot. Tama nga, ang martial arts ay 9 na langit, ang isang langit ay mas malakas kaysa sa isa, at habang tumatagal ito, habang lumalaki ang agwat, mas mahirap itong malimpasan, sabi ni Ziyaping ng may emosyon. Bagamat ang martial arts na 7 heavens at 8 heavens ay isang masamang mundo lamang, ang lakas ay mas malala, higit pa sa pagkakaiba sa pagitan ng 6 heavens at 7 heavens. Kahit na marating mo ang 9 na langit ng martial arts, sa 9 na meridian, 99 na isa, sa 100 ugat, integrasyon, ang lakas ay magbabago ng mas kakilakilabot, ang bilang ng nakakainis ay ang pagtaas ng geometric progression. Gayunpaman, mas mahirap pa itong malimpasan. Ang ilang mga tao ay gumugugol ng higit sa 10 taon, at maaaring hindi sila makasulong mula sa ika-8 langit patungo sa 9 na langit, at sila ay maiiwan sa kaharian na ito. Pero kumuha ako ng 3 pulang prutas na may dugo at nagkaroon ng maraming enerhiya sa aking katawan. Nakatipid ito ng maraming pagsisikap para makaipon ng nakakainis na pagkain. Hindi ko kailangang unti-unting matutunan ang aura ng langit at lupa. Kinurot ni Ziyaping ang kanyang kamao. Basta kaya niyang maglabas ng pulang dugo sa kanyang katawan. Ang enerhiya ay ganap na pino, kaya't natural lang na ma-promote sa martial arts. Ito ang benepisyo ng langit at lupa, at ang pagkakaroon nito ay sapat na upang mailigtas ang kapangyarihan ng martial arts ng mahigit 1 dekada. Ito ang dahilan kung bakit napakaraming mandirigma ang sabik na makuha ito. Ziyaping, nasaan ka? Biglang nanggaling sa kuweba ang boses ni Jiang Yaro at tila balisa. Ayos ba? Kumislap ang anyo ni Ziyaping, at agad na bumalik mula sa flat. Pagkatapos ng ilang pagtalon, nakarating siya sa kuweba at biglang nakita si Jiang Yaro at ang iba pa na lumilitaw sa kuweba. Anong problema? Anong problema? Tumingin si Ziyaping kay Jiang Yaro at sa iba pa. Maayos na ang kanilang pananamit ngayon, ngunit ang kanilang mga mukha ay magalang, na parang may nangyari. Sinabi ni Jiang Yaro Shensheng, si Xiao Qinlang, lumabas sila para manghuli at pumatay ng mga halimaw. Gusto sanang maghanda para sa almusal ngayon, pero habang nasa daan, nasa paligid sila ng gubat at natagpuan ang bagay na ito. Kumuha siya ng balat ng kahoy mula sa kanyang katawan at tila may sinusulat na mga salita doon. Itinuon ni Ziyaping ang kanyang tingin at sinabing, sa tanghali, pupunta si Ziyaping sa Central Mountain Range ng Beast Island, kung hindi ay isa-isang papatayin ng iyong mga kaklase at alumni, isa-isang papatayin. Ang mga salitang ito ay nagpapakita ng isang nakamamatay na sensasyon, na nagpaparamdam sa mga tao ng pagkakasala. Ang tahol ay nasa lahat ng dako ng gubat, halos sa buong isla ng halimaw. Hula ni Churong, maaaring hindi mahanap ng mga gangster ang kinaroroonan mo, at ginagamit nila ang maruming paraan na ito para pilitin kang lumabas. Galit na galit ang lahat ng babae. Napakasuklam-suklam ng mga gangster na ito. Hindi nila mahanap ang kanilang kinaroroonan. Gumagamit pa nga sila ng maruruming paraan, iniisip na gagawa sila ng krimen. Talagang kapanipaniwala na kapag lumitaw sila sa gitnang kabundukan ng Beast Island,
Tiyak na kukubkuban sila ng mga gangster, at pagkatapos ay tutugisin sila ng mga gangster na ito at mamamatay ng walang mapaglilibingan. Ziaping, huwag mong pansinin ang mga hinihingi ng grupo ng mga gangster. Sabi ni Luolan, pagkatapos ng 2 araw, babalik ang mga guro sakay ng spaceship. Kapag malakas na ang militar, tiyak na mamamatay ang mga gangster na ito ng walang libingan, at walang makakatakas. Mas nababalisa sila ngayon kaysa sa amin. Gayunpaman, may ilang mga batang babae na tahimik. Kung hindi sila lilito, mamamatay ang ibang mga estudyante. Ngunit para sa ibang mga estudyante na mamatay, hindi sila ganoon kagaling. Kakaibang mukha si Ziaping. Ang mga gangster na ito ay talagang hanggal. Iniisip nila na mapipilitan siyang lumabas dahil sa paraang ito. Kapag nahuli ng mga gangster na iyon ang mga taong pamilyar sa kanila, maaaring mapilitan silang dumaan. Pero yung mga taong nahuli ng mga gangster, pero lahat sila galit sa kanya, paano niya mailigtas ang mga nakaraan? Wala namang bentahe kung maliligtas pa nila ito. Mas mabuting hayaan na lang napatayin ng mga gangster na iyon ang mga estudyanteng ito. Gayunpaman, medyo makati na siya ngayon, gusto niyang subukan ang sarili niyang mga kasanayan, marahil ang mga gangster na ito ang pinakamagandang bagay. Magtatago muna kayo pansamantala, makikipaglaro ako sa mga gangster na iyon. Sabi ni Ziaping kay Jiang Yaro at sa iba pa. Nabigla si Jiang Yaro, gusto mo ba talagang pumunta ng mag-isa? Isa itong patibong, huwag kang magpakatanga. Kapag nakadaan ka, kukubkuban ka ng grupo ng mga gangster. Oo, hindi pwedeng pumasa, dapat may kaalaman ng mga tao sa sarili. Shurong Shensheng, alam ni Ming kung paano mamatay, hindi ito bayani, isa lamang itong tanga. Hindi. Ikinumpas ni Ziaping ang kanyang kamay, hindi ko sinasadyang mahulog sa bitag ng mga gangster, tinatimad lang akong maghintay ng 2 araw, sa tingin ko ay masisira na ang grupo ng mga gangster ngayon. Mabubuhay pa rin ang mga gangster na iyon, na magiging napakapangit tingnan. Napakapangit tingnan. Walang imak na tumingin sina Jiang Yaro at ang iba pa kay Ziaping. Ano ang gusto mong gawin? Tanong ni Churong na may pagtataka. Mahiwagang ngumiti si Ziaping, maghanap ka muna ng makakausap, kontakan mo ang mga gangster, syempre, kailangan mong maghanap ng magandang lugar. Gusto kong padalhan sila ng malaking regalo sa pagkakataong ito. Sa gitna ng isla ng Halimaw, mayroong tuktok ng bundok. Daan-daang estudyante ang binuhat gamit ang mga kadena, at ang 5 bulaklak ay itinali sa lupa. Lahat sila ay may sakit at namamaga. Nahuli silang lahat ng grupo ng mga cheetah. Kahapon, dahil inagaw ni Ziaping ang pulang prutas na may dugo, ang taong nagdulot ng kaguluhan sa grupo ng mga cheetah ay nagalit ng husto, nanumpa na hahanapin si Ziaping, at dinurog ang bangkay, ngunit hindi inaasahan na mahahanap ito ni Ziaping, ngunit nakilala niya ang ibang mga estudyante. Dahil dito, ang mga estudyanteng iyon ay malas, at isa-isa silang natigilan, at hindi makatakas. Ang ilan sa kanila ay gustong lumaban, at sila ay binugbog ng mga gangster na ito, hindi pa kasama ang kanilang kaawa-awa. Gayunpaman, hindi nasiyahan ang mga tao sa grupo ng cheetah dahil hindi nila natagpuan ang mga salarin na si Ziaping. Susmar Yosef, nagngingit-ngit ang mga ngipi ni Lin Bao, ang pinuno ng grupo ng mga cheetah, saan nagtatago ang ***** na yan. Bakit hindi ko mahanap? Sa sobrang galit niya ay halos isang gabi siyang hindi nakatulog, para lang mahanap ang bakas ni Ziaping. Pero napakalaki ng isla ng mga hayop, 100,000 kilometro kwadrado, at maraming bundok sa lahat ng dako. Gusto ng isa na magtago ng magtago. Gusto nilang makahanap ng karayom sa tumpok ng dayami. Duwag lang talaga ang ***** na yan. Kung maglalakas loob kang agawin ang mga gamit namin, hindi ka ba maglalakas loob na lumabas? May isang uri ng hayop na lalabas at lalaban sa atin sa loob ng 300 bala. Kapag nahanap na natin ang walang hiya, agad nating hahatiin ang bangkay at dudurugin ito. Hindi, pahihirapan ko ito ng kalahating oras bago ko sabihin, kung hindi ay hindi ko ito mailalabas. Isang grupo ng mga gangster ang nagalit para mahanap ang anak ng mga walang hiya. Sila ay nasa mga bundok, hindi alam kung gaano katagal mahahanap. Ngayon lahat sila ay may mata ng panda, puno ng antok. Pero hindi mahalaga iyon. Ang kanilang puot kay Ziaping ay higit pa sa lahat at hindi kailanman nagtatapos. Manahimik ka, marami tayong naipakalat na impormasyon sa gubat. Basta't nakikita niya ito, alam kong nahuli natin ang marami sa mga kaklase niya at maging ang mga alumni niya. Naikuyom ni Lin Bao ang kanyang kamao. Basta't may kaunting konsensya ang bata, sigurado siya. Mapapagapos ako, at aabot ako sa tuktok ng bundok at papatayin natin. Ito ay isang poison meter na gumagamit ng mga estudyanteng iyon bilang mga bihag. Sa totoo lang, luma na ang ganitong estratehiya, ngunit hindi naman ito masama. Minsan, pinagbabantaan ng mga gangster na ito ang mga pulis sa pamamagitan ng pag-aresto sa mga bihag, kaya nagkakaroon ng pagkakataong makatakas. Iniisip niya na estudyante rin ang bata, at tiyak na magiging malambot ang puso niya at hindi niya handang makitang mamatay ang mga kaklase niya. Pero ngayon ay halos tanghali na. Wala nang kahulugan ng bata. Kung tapos na ang oras, ano ang dapat nating gawin? Nag-aalala ang ilang gangster na baka hindi nakita ng bata ang impormasyong iniwan ng gubat, kaya lahat ng kanilang ginawa ay walang silbi. Ito ay para lamang komandat sa bulag. Sumanghal si Lin Leopard, kapag lumabas tayo para makihalubilo, kailangan nating pag-usapan ang kredito.
Kung sasabihin nating papatay tayo ng mga tao pagkatapos ng oras, kailangan nating pumatay. Sa madaling salita, kapag dumating na ang tanghali, at hindi pa samipot ang bata, papatayin natin ang mga ugok na ito. Siya ay lubhang nakamamatay at nakakakilabot. Bigla, narinig ng grupo ng mga estudyante ang mga salitang ito, lahat sila ay natakot at namutla, at sila ay napahiya. Hindi, ang amo, ang **** ay walang konsensya. Isa siyang masamang tao. Walang mas masamang tao sa mundo. Imposibleng iligtas tayo ng *******. Ikaw, pumapatay ka ng mga inosente. Narinig ni Han Shan ng Zhengde Middle School ang mga salitang ito mula kay Lin Bao, at ang kanyang mga mata ay namula at sumigaw. Tama, ang pagtatangkang gamitin tayo para takutin ang walang hiyang si Xia Ping ay isa lamang panaginip. Ang mga tao rito ay pawang mga kaaway niya, kinamumuhian niya sila, paano siya darating para iligtas tayo? Hindi na makapaghintay ang batang yan na mamatay tayo. Nabalitaan kong nahuli na tayo, baka kailangan na nating mamatay, at magdiwang paggamit ang champagne. Posible nga iyon. Gustong mag-isip ng mabuti ng amo na ito. Walang silbi na hulihin tayo para takutin si Xia Ping. Wala talagang silbi. Isang grupo ng mga estudyante ang sumigaw at sumuko ng husto. Sila ay sadyang inosente, dahil ang relasyon sa pagitan ng ***** na si Xia Ping ay nahuli pala ng grupong ito ng mga galit na gangster. Lalo na ang mga estudyante ng Wuwei Martial Arts Hall, takot silang lahat na harapin ang Green. Matagal ko nang alam na ang ***** na ito ay isang Diyos, hindi ko inaasahan na magtatago ako ng ganito kalayo, o naapektuhan ng walang hiyang bastardo na ito, masyadong malas, at sino pa ang higit sa kanila malas. Para manahimik ka, tinitigan ni Lin Bao ang mga estudyanteng ito, nakahiga pa rin ako rito. Sama-sama kayong pumunta rito para subukan ang 10 paaralan. Lahat kayo ay mga alumnos. Paano pa kaya kung lumala ang relasyon ninyo sa kanya? Gusto mo bang apihin ang librong hindi ko pa nababasa ng marami para sa mga teenager? Isang grupo ng mga gangster ang nanguuyam sa mga estudyanteng ito at iniisip na nagsisinungaling ang mga taong ito, iniisip na maaari silang maging immortal kapag sinabi nilang sila ang mga kaaway ni Xia Ping. Hindi sila ganoon kadaling mapunta sa kabilang panig. Labis na nagkakamali si Han Shan, sinabi niyang hindi maganda ang relasyon nila ni Xia Ping, walang naniniwala, at mabilis na sinabi, Boss, kailangan mo kaming paniwalaan, lahat kami ay may galit kay Xia Ping, totoo ito. Hindi mo kilala ang walang hiya. Isa lang yang lalaking nababalot ng Diyos. Dapat matigilan ang lahat, gusto natin siyang talunin palagi, sana malas siya. Isang grupo ng mga estudyante ang tumango at lubos na sumang-ayon, na isang pambihirang pagkakasundo. Ikaw, narinig kong estudyante ka raw ng 95th Middle School, at lahat sila ay alumni ng paaralan. Mabuti siguro ang relasyon mo sa kanya. Nakatitig si Lin Bao sa isang grupo ng 75 na estudyante sa high school, at ang kanyang mga mata ay mabangis. Sila ay sina Xiong Batian, Tao Yun, Goldman Sachs, Hong Yu at iba pa. Malas din ang mga taong ito. Gusto sana nilang lumabas at manghuli ng ilang halimaw, ngunit aksidente silang nahuli ng galit na grupo ng mga cheetah at agad na kinain ang kanilang pagkain. Ngayon, namamaga na ang kanilang ilong. Hindi, galit ako sa batang yan. Nagdalamhati at nagalit si Xiong Batian, minsan akong binugbog ng bata sa ring at ipinadala ako sa ospital ng 1 linggo. Binigyan din ako ng ***** ng palayaw, na tinatawag na hanggal na malaking tao. Simula noon, wala nang tumatawag sa akin na bully ng oso, at tinawag na rin akong malaking tao. Sa tingin ko, dating bully sa paaralan si Xiong Batian. Walang nang ahas na mangasar. Simula nang bugbugin siya nito, wala nang natatakot sa akin. Tutal, sino naman ang matatakot sa isang malaking tao na malaking tao? Sumigaw siya sa langit. Ako rin, tinamaan ako ng bagyo. Pumunta ako sa ospital ng 1 linggo at gumastos ng mahigit 100,000 na gastusin sa pagpapagamot. Mukhang nailang din ang Goldman Sachs at mabilis na nilinaw ang relasyon nila ni Xia Ping. Ako ang pinakamasama. Sumigaw si Tao Yun, noong mga panahong iyon, napahiya ako sa kanya sa ring, at labis akong nalungkot kaya't sa wakas ay umiyak ako at umalis sa ring. Kalaunan ay pinangalanan ako ng aking mga kaklase. Pinagtatawanan na ako ngayon kapag lumalabas ako, sinasabing babae ako, kinamumuhian ko. Nasa buto na siya. Umiyak siya at ipinakita ang tunay niyang nararamdaman. Ayon sa masasamang tingin ng mga mamamatay taong kriminal tulad ng Cheetah Group, halata na hindi kumikilos ang mga taong ito. Ito Xia Ping, lahat ay dapat magulat. Hindi ko inaasahan na kahit isang tao mula sa parehong paaralan ay malason niya. Sa tingin ko, pareho lang din ang paaralan namin, at natural lang na malaki ang tsansa na makilala siya. Tinatayang hindi komportable ang pambubuli sa mga kaklase, at sinimulan na nilang sirain ang mga palaisdaan para saktan ang ibang mga paaralan. Nay, napakasama po ng kalagayan namin, ilang beses po akong marahas na binugbog. Wala bang magpaparusa sa isang bully na ganyan? Nang marinig ko sina Tao Yun at ang iba pa, isang grupo ng mga estudyante ang magkaaway. Nagkatinginan sila at nagkaroon ng panlasa sa mga kasama. Lahat ay pinagyusig ni Xia Ping. Hindi ko inaasahan na may mga tao pa pala sa mundong ito na mas mabangis kaysa sa grupo ng mga cheetah natin.
Nang marinig ang mga estudyanteng ito, isang gangster ang bumantong hininga sa langit, mukhang kalaban ng publiko itong si Ziaping. Maaga o huli, isa rin itong kriminal na pinaghahanap. Marahil ang hinaharap ay mas malaki kaysa sa atin, at ito ay magiging mabangis. Hindi ko alam kung bakit, nang marinig ko ang mga estudyanteng ito, medyo naawa siya. Hindi rin napigil ang tumango ang ibang mga gangster. Mukhang may kriminal na record itong si Ziaping, hindi nakakapagtaka, pero kinuha pa niya ang kanilang pulang dugong prutas, pinatay ang kanilang mga tauhan. Medyo nahihiya si Lin Bao, ang pinuno ng grupo ng Cheetah. Nakakahiya talaga ito. Kung ganito nga, sinunggaban niya ang mga estudyanteng ito para takutin ang kabilang panig, at doon na nagutot. Itim. Sa oras na ito, isang gangster ang nagulat dahil may tumunog na liaison sa kanyang katawan at agad na nagsabing, "Boss, tumutunog ang liaison sa aking katawan, at may gustong makipag-ugnayan sa amin." Ano, bahagyang nanlamig ang mga mata ni Lin Leopard, kung agad na konektado, malamang napaparating na ang bata. Tumango ang gangster at agad na umirap. Totoo nga, ang boses ni Ziaping ang tumawag sa kanya, "Hoy, grupo ba ng Cheetah yan? Ako si Ziaping, totoo lang, huwag mong apihin ang mga kaklase at kaibigan ko, o alam ko ba nakasama mo ako?" Maraming gangster ang biglang naging masigla, hindi lang sila nagalit, kundi tuwang-tuwa pa. Dahil may pakialam ang kabilang panig sa mga kaklase na ito, usap-usapan na naman. Gayunpaman, may ilang mga gangster na mukhang matapang na pinagmamasdan ang mga estudyanteng ito, dahil kakasabi lang ng mga lalaking ito na may galit sila kay Ziaping, imposibleng iligtas ang kanilang mga sarili, ngunit ngayon ano na ang nangyayari, sino ang nagsisinungaling? Nang makita ang mabangis na titig na ito, si Hanshan at ang iba pa ay mukhang namumutla at napupuot ngayong tag-init. Tiyakin mo ang iyong loob, basta't pupunta ka sa Central Mountain Range ng Beast Island at mag-aabot ng 30 prutas na may dugo, natural na magiging maayos kayo ng mga kaklase mo, kung hindi ay magiging lubhang miserable ang kanilang kahihinatnan. Puno ng lamig ang tono ng boses ni Lin Leong. Mamamatay ba ito? Tila nakakatakot ang boses ni Ziaping at napakalakas ng boses niya. Binabalaan kita, hindi mahalaga kung ililipat mo ang ibang tao, pero hindi mo dapat ilipat si Hanshan ng Zhengde Middle School. Ang taong iyon ay ang matagal ko ng kaibigan, buhay at kamatayan. Nahulog ang loob ko sa kasintahan niya, pero dahil sa pagkakaibigan naming dalawa, buo ang loob niyang nakipaghiwalay sa babae at tinupad ang aming pangarap. Talagang magkakaibigan kami. Maaari mong gawin ang anumang gusto mo, hindi mo maaaring ilipat si Hanshan para malaman iyon. Nagbabala siya sa mga tao sa grupong Cheetah, lalo na ang pangalan ng tao ay Zhengde Middle School, at ang ibang mga middle school ay hindi. Buhay at kamatayan. Magpadala rin ng kasintahan. Nang marinig ko ito, nagulat ang isang grupo ng mga gangster, pero bago pa man sabihin ng batang ito na kinasusuklaman niya ang mga buto ni Ziaping, gusto lang pala nitong alisin ito at saka, ano ang nangyayari? Nay, ang galing mo talagang umarte. Kahit ang mga veterano natin ay nanlilinlang. Ang mga kabataan ngayon ay hindi ka panipaniwala. Pagkatapos ng mga alon ng Yangtze River, ang mga alon ay nasa dalampasigan na. Bumantong hininga ang isang gangster, ang kanyang mga mata ay napakabangis. Habang nakatingin kay Hanshan, ang puso ko ay puno ng nalinlang na galit. Halos patay na si Hanshan, kung si Ziaping ang nakatayo sa harap niya, tiyak na lalaban siya sa walang hiya. Dito niya ito gustong iligtas. Malinaw na gusto niya itong patayin. Hindi ganito. Hindi ako pamilyar sa taong yan. Unang beses ko lang nagkita pagkalipas ng ilang araw. Totoo yan. Maniwala ka sa akin, maniwala ka sa akin. Sigaw ni Hanshan at labis na nagalit. Kasabay ng isang malakas na putok, isang gangster ang sumugod sa harapan at nabali pa ang ilang piraso ng ngipin ni Hanshan sa harap. Kumalat ang dugo at nagalit, bahala na ang buhay at kamatayan, kahit ang kasintahan niya ay handang ipadala ito sa kapatid niya. Ang galing naman nitong pagkakaibigan. Ikaw, sabi niya rin, ilang araw ko lang daw alam, napakagaling talaga ng kayang magsinungaling, at muntik na akong lokohin dati. Ziaping, gusto kitang patayin, sigaw ni Hanshan yang tiyan, sukdulan ang sama ng loob, kung hindi lang itong napakalaki ng bungangang ito, paano siya magiging ganito kalungkot? Patayin mo ang utot, nandito pa rin. Hoy, isang gangster ang isa pang suntok, lumilipad na si Hanshan, namamaga ang mga mata, ang isang tagiliran, naging mata ng panda na lang. Muling narinig ang boses ni Ziaping, nandyan pa rin ang kaibigan ko noong bata pa ako, matalik ko siyang kaibigan sa loob ng maraming taon, suot ang parehong pantalon. Noong bata pa siya, madalas akong laruin ng mga laruan niya. 8 henerasyon ko na yan, hindi ka makagalaw. Tama, nandyan si tao yun, ang kapatid niya ay pangatlong kasintahan ko na ngayon, siya ang bayaw ko, hindi mo siya maaaring igalaw, kung hindi ay aawayin ako ng maganda niyang kapatid. Sina Goldman Sachs at Hong Yu ay mga kaibigan ko na kasama ko sa mga kaklase ko sa loob ng 3 taon. Masisipag silang mag-aral at lumalabas ng magkasama. Napakatibay ng relasyon. Tuldok. Sunod-sunod niyang binanggit ang ilang tao, sinasabing ang mga taong ito ay may magandang ugnayan sa kanilang sarili, at hindi sila dapat gumalaw, kung hindi ay hindi madadala ang 3 pulang prutas na may dugo. Gayunpaman, habang mas sinasabi ni Ziaping, mas naiirita ang mga gangster, halos lahat ng baga ay sumabog,
at ang mga mata ay matalim na nakatitig sa mga estudyante, at ang nakapalibot na kapaligiran ay napuno ng panunupil. Ang mga kabataan ay kahanga-hanga, at lahat ng kasanayan sa pag-arte ay primera klase. Mahinang sinabi ng pinuno ng grupo ng cheetah na si Lynn Leopard, totoo ba talaga na marami tayong magaspang na pagbasa, at huminto tayo sa high school nang hindi nakapagtapos? Parang isang tanga, madali kang malinlang sa ilang salita lang. Gayunpaman, talagang kahanga-hanga ka. Lahat ay nagbabasa ng mga materyales ng isang nangungunang unibersidad. Kung hindi ka pa nakapagtapos ng high school, mapanlinlang ka. Kahanga-hanga talaga. Personal kong hinahangaan ang iyong husay sa pag-arte. Habang nagiging simple ang kanyang tono, mas nararamdaman ng mga tao sa kanyang paligid ang galit ng kanyang puso. Bilang isang wanted na kriminal, isang kilalang wanted na kriminal, at boss pa rin ng napakaraming gangster, dahil sa dami ng kaalaman, mahirap ang mga krimeng nagawa. Ang ganitong uri ng magnanakaw na boss, na talagang nilinlang ng ilang maliliit na estudyante sa high school, ay nilinlang din ng isang grupo na lumiko, parang isang tanga na maglaro, nakakahiya ito. Hilahin mo at batihin ng kalahating oras. Nanghihina si Lin Bao. Hindi ganito. Magkaaway talaga tayo ni Ziaping. Nagsisinungaling ang nagsisinungaling siya, isa siyang masamang tao, walang masama. Boss, maniwala ka sa amin, ang mga salita ng na si Ziaping ay hindi man lang gumagamit ng bantas. Walang hiya kang Ziaping, kung patay na talaga kami, hindi ka namin pababayaan. Isang grupo ng mga estudyante ang nagdadalamati, ayaw ng mabuhay, at napupuot kay Ziaping. Pero gaano man sila kalungkot magpumiglas, walang gangster ang maniniwala sa kahit sino sa kanila. Iniisip nilang isa-isa lang silang nag-aarte, kaya naman nabubugbog sila. Pagkatapos ng pagkalaso na ito, ang mga estudyanteng ito ay ganap na hindi na makilala, at maging ang tiyahin ay hindi na sila makilala. Hindi ba siya makapaniwala? Bahagyang nanlalamig ang mga mata ni Lynn Leopard, kailangan mo ba ang mga estudyanteng ito para magturo ng ganitong bagay? Nagawa ko na ito. Amo, sa oras na ito, isang gangster ang lumapit at nagsabi, natuklasan ko na ang signal mula sa liaison ay nasa isang lambak na 3 kilometro ang layo, at ang bata ay nagtatago doon. Sama-sama tayo at patayin natin siya. Sumanghal si Lynn Leopard. Isang lambak. Ang piling grupo ng cheetah na todo larga, nakakalat sa lahat ng sulok, napapaligiran ng lambak, napapalibutan sila ng lahat ng direksyon, tahimik, walang makakakita. Nandito ba? Nakatitig si Lin Leung sa lambak. Tumango ang isang gangster, oo, nandito na ang signal, at hindi pa umaalis ang bata. Hindi niya nga alam na tumagas na pala ang signal ng kanyang liaison. Tinatayang kaya niya tayong makipagtawaran. Ngumisi siya, at talagang bata pa talaga ito ng isang estudyante. Dahil kahit kaunti ay hindi niya pakikisalamuha, gusto niyang makipagnegosasyon sa mga gangster na ito. Hindi ba't sumasayaw siya kasama ang ahas? Sa katunayan, wala talaga silang balak makipagnegosasyon sa batang ito. Sa paghahanap lang ng kanyang posisyon, nagpaputok sila at nagpatayan. Dahil lang sa napakaraming tao ang napatay niya sa kanyang grupo ng mga cheetah, hindi na nakaligtas ang lalaki. Itulak mo at patayin mo ang bata. Nagutos si Lynn Leopard, nagutos ng maraming piling tao, sumugod sa lambak, para hulihin ang batang ito, 5 kabayo. Hoy! Isa sa mga cheetah ay piling tao, may hawak na mga baril, mabilis na gumagalaw, at binabalot ang mga ito sa lahat ng direksyon, ang bilis ay napakabilis, lahat sila ay parang mga cheetah. Ngunit nang makapasok sila sa lambak, sila ay nagulat. Walang tao. Natigilan ang isang gangster dahil wala siyang nakitang figure sa lambak, at ang figure ni Ziaping ay tila naglaho sa lugar na ito. Nagtataka ang ilang mga gangster, anong nangyari? Hindi ba't ang senyales ay ipinadala ng lambak? Tingnan mo, may kung ano sa lupa. Napansin ng isang matalas na gangster na tila may kung ano sa lupa, at agad na pinalibutan ng isang grupo ng mga tao ang nakaraan. Buong sigla, lumitaw ang 2 tagapag-ugnay sa dilaw na lupang putikan, na pinagtali ng mga sanga. Ang isa ay responsable sa pakikipag-ugnayan sa grupo ng mga cheetah, at ang isa naman ay katumbas ng isang relay, na responsable sa paggawa ng tunog. Ibig sabihin, mayroong hindi bababa sa 3 tagapag-ugnay sa kabilang panig, at ginagamit ng ang 3 tagapag-ugnay upang ipadala ang tunog, na nagpapapagkamali sa kanila na iniisip na ang bata ay nananatili sa lambak. Nako, pinaglalaruan tayo. Napakapangit ng mukha ng isang gangster, at nakaramdam siya ng nakakahiyang amoy. Lumapit sila sa publiko, ngunit nalaman nilang walang tao roon. Hindi rin napigilan ni Lin Bao na ikuyom ang kanyang mga kamao, at kitang-kita sa kanyang mga mata ang kanyang galit. Akala niya ay mahahanap niya ang kinaroroonan ng bata, ngunit hindi niya inaasahan na pupunta siya sa ere, para lang makahanap ng kausap. Boss, tingnan mo, parang may naiwan dyan. Napansin din ng isang gangster na tila may tahol sa tabi ng liaison, na may ilang salita rito. Inabot ni Lin Bao ang kamay at sinabing, nakalibing dito ang grupo ng mga cheetah. Nako, naloko tayo, bilasan mo. Nang makita niya ang mga salitang ito, agad siyang may naalala, lubhang nagbago ang kanyang mukha, at sumigaw siya ng may desperasyon, hinayaan ang mga nakapalibot na gangster na mabilis na makatakas. Pero huli na rin naman. Dagdugdog. Sa sandaling ito, biglang sumabog ang bombang nakabaon sa lambak.
Ang lakas na ito ay katumbas ng pagsabog ng daan-daang toneladang pampasabog ng sabay-sabay, na nagdulot ng isang napakalaking pagsabog at yumanig sa lambak. Ang lugar na may radius na ilang daang metro ay giniba, at ang mga taong malapit dito ay nabigla. Bigla silang pinatay at ang kanilang mga katawan ay nagkapira-piraso, at walang lugar para mamatay. Napapalibutan din ang buong lambak ng makapal na itim na usok, gumuho ang batong pangbundok, lumitaw ang isang malaking hukay, at isang itim na ulap na parang kabute ang lumitaw sa itaas ng kalangitan, kaya't naramdaman ang malalakas na pagyanig sa plaza. Hoy! Sa oras na ito, sa kabilang panig ng burol, agad na lumitaw sina Ziaping, Jiang Yaru, Churong at iba pa, kaya tiningnan nila ang lakas ng pagsabog sa lambak. Mahusay. Hindi napigilan ni Churong ang pagkamangha, at tumingin kay Ziaping na medyo hindi makapaniwala, paano mo naisip ang ganitong panlilinlang? Kung naglagay ka ng ganoong patibong, lahat ng mga gangster na ito ay ipapadala sa langit. Hindi maiwasan ng mga batang babae na panuurin si Ziaping. Napakahirap na tuluyang lipulin ang mga gangster na ito. Ang kabilang panig ay may mabibigat na armas at maraming amo. Kung malapit ka, wala nang patutunguhan. Gayunpaman, kabaligtaran ang ginawa ni Ziaping, sadyang naglagay ng mga patibong sa lambak, at inambush ang maraming pampasabog ng maaga, upang linlangan ang mga gangster na ito papasok sa lambak. Hindi ko inaasahan na magiging matagumpay ang planong ito. Ang grupo ng mga gangster ay matatalino at magaling. Akala ko noong una ay isang magandang pagkakataon ito para hulihin si Ziaping, pero hindi ko inaasahan na isa pala itong patibong para hayaan ang sarili kong mamatay. Napakaganda talaga nito. Kinailangan ding aminin ni Jiang Yaro na ang estratehiyang ito ay napakagaling. Hindi niya naisip ang ganitong paraan. Ito ay simpleng bilangin hanggang kamatayan ng mga gangster na iyon, at walang masama rito. At mas kahanga-hanga pa ang paggamit sa mga ito para makuha ang mga kagamitan ng mga gangster, tulad ng mga pampasabog, tagapag-ugnay, at iba pa bilang isang simpleng bitag. Wala, hindi ba ganito ang palabas ng pelikula ng mga pulis? Hinawakan ni Ziaping ang kanyang baba at tiningnan ang mga paputok. Hindi niya inaasahan na magiging ganito kaganda ang lahat. Nang ipatupad niya ang planong ito, gusto lang niya itong subukan. Hindi mahalaga kung hindi ito magtagumpay. Lumabas na naloko nga pala ang mga gangster. Pelikula ng pulis. Umiiling sina Jiang Yaro at ang iba pa, sinasabing hindi nila maintindihan ang sinasabi ni Ziaping, ngunit hindi nito napigilan silang humanga kay Ziaping. Hindi lamang malakas ang puwersa ng militar, kundi nakahihigit din ang karunungan. Ito ay isang pagwawalang kilos para sa mga tao, at ito rin ay napakawalang hiya, may kulay, at ang bibig ay napakalason din. Patay na ang grupong ito ng mga gangster. Tinatayang malapit nang dumating ang guro. May emosyong sabi ng isang batang babae, pakiramdam niya ay sa wakas ay uulan na at makakaalis na siya sa bangungot na ito. Hindi pa nasira ang jammer, at hindi pa maipapadala ang signal natin. Nagbago ang mukha ni Churong, pakiramdam niya ay hindi pa rin mailalabas ang signal sa relo niya. Ano? Nagulat ang lahat ng mga batang babae. Hindi ba kayang pasabugan ng ganito kalakas na bomba ang jammer? Sinasabing wala sa mga gangster na ito ang jammer kundi nakatago. Ziaping. Bigla, may galit na nakadurog sa mundo sa dikalayuan, na parabang ito ang desperadong ungol ng sugatang halimaw, ang galit ay sukdulan, at ang buong hangin ay dumaan sa hiningang pinigilan hanggang sa sukdulan. Hoy! Ang isang figurang may itim na mata ay parang bola ng kanyan. Sumugod ito palabas ng lambak at diretsyong sumugod patungo sa bundok dito. Napakabilis nito at direktang sumisirit sa hangin. At ang taong ito ay kahanga-hanga, ang pinuno ng grupo ng cheetah, si Lin Bao, na hindi pa namamatay. Nakita kong hindi mapigilan ang galit ni Lin Lin. Maraming dugo ang umagos mula sa buong katawan, at ang mga balahibo ay tumirik, na naglalabas ng nasusunog na amoy, ngunit ang katawan ay nagpapakita ng mapanganib na kapaligiran. Hinantrote ni na Jiang Yaro at ng iba pa ang kanilang mga pupil. Pakiramdam nila ay napakasama ng taong ito. Kahit na sila ay nasugatan, tila may kapangyarihan silang patayin silang lahat. Hindi pa ba ako namamatay? Tinaasan ni Ziaping ng kilay ang mukha at tumingin kay Lin Bao. Ziaping, ang galing mo, pumatay ng napakaraming kapatid, ang galing mo. Si Lin Bao, ang pinuno ng grupo ng cheetah, ay galit na galit, nagagalit at sumusugod sa korona, nakatitig kay Ziaping, walang nakakaalam kung gaano siya naiinis ngayon, kung gaano siya galit. Dahil sa sarili niyang intensyon kaya nangyari ang bitag ng maliit na demonyong ito, at halos tuluyang nawasak ang piling tao ng grupong cheetah, at kakaunti sa kanila ang nakaligtas. Kahit siya mismo ay kumuha ng nakakabaliw na mahikanidaan, na nagpapasigla sa potensyal ng katawan, pansamantalang na-promote sa half-step warrior, gamit ang reflex nerves at bilis ni Superman, bahagya na nakatakas sa pambobomba ng mga bambang ito. Naku po, nang marinig ko ito, ngumiti si Ziaping at napangisi, hayaan mo na lang kaming patayin, hindi ba kami papayag na lumaban? Masyado kang inosente, o natutulog ka lang. Mag-ingat ka. Kumislap ang mga mata ni Churong, pakiramdam ko ay kakaiba ang hininga sa kanyang katawan, at hindi lang ito ang siyam na langit ng martial arts, kundi ang mahinang kapangyarihang maabot ang militar. Pero kakaiba talaga, hindi matatag ang kapangyarihang ito, parang anumang oras ay babagsak ito. Batid ng lahat ng mga batang babae na kakaiba ang hininga ng Lin Bao na ito,
na parabang ang sugatang halimaw ay nasa bingit ng kamatayan, ngunit puno ito ng mga banta. Walang nakakaalam kung sino ang mamamatay sa huling kagat. Minsan ay narinig ko na mayroong isang uri ng gamot na panggamot na tinatawag na Mad Magic Dan. Sabi ni Jiang Yaro, ang ganitong uri ng gamot na panggamot ay maaaring magpasigla sa potensyal ng katawan, at hayaan ang pinakamalakas sa siyam na langit ng martial arts na pansamantalang makapasok sa semi-war. Pero napakalaki ng mga side effect nito, inaabot ito ng mahigit 10 taon ng buhay, at maaaring makasira pa sa pag-asa na makapasok sa militar. Sa tingin ko, dapat sana ay uminom ng katulad na gamot ang gangster na ito at dapat mag-ingat. Nang marinig ito, paulit-ulit na napangisi si Lin Bao, ayokong maging isang nangungunang estudyante. Marami talaga akong alam, napakahusay ng aking takdang aralin. Oo, para makaligtas sa pagsabog na ito, kailangan kong gamitin ang nakakabaliw na mahika ni Dan at pansamantalang pagbutihin ang aking kapangyarihan. Pero ang pagtanggap sa mamahaling at nakakabaliw na mahika na ito Dan ay nangangahulugan na wala na ang 10 taon ng aking buhay, at kahit sa buhay na ito ay napakahirap pa ring ma-promote sa militar. Para mapatay ka, isinuko ko ang aking kinabukasan at sinunog ang aking buhay. Alam mo kung gaano kalaking puot ang nasa puso ko. Nangakong babalatan ng Lin Bao ko ang balat mo at dudurugin ang bangkay, o paano ako magiging karapat-dapat sa aking yumaong kapatid. Sumigaw siya at umungol, at ang kanyang katawan ay nawalan ng hininga. Boom! Sa isang kisap mata, gumalaw ang katawan ni Lin Bao. Parang baliw na leopardo ang buong pagkatao. Inihipan nito ang hangin at diretsyong sumugod. Nag-iwan lang ng anino ang hangin. Bilis. Si Jiang Yaro at ang iba pa ay natakot ng husto, ang bilis na ito ay lumampas na sa pinakamalakas na 9 na araw na langit ng martial arts, ang antas na hindi nakikita ng hubad na mata, na parang bagyo. Bigyan mo ako ng kamatayan. Sumigaw si Lin Liong at pinalo ang kanyang mga kamao, na naging sanhi ng sarili niyang paraan ng pagboboksing, ang baliw na leopardo na kamao nilunok ni Lei Leopardo. Halos isang trick of the peak ito, na higit pa sa martial arts ng 9 na langit, walang katapusang kalapit sa militar. Pinaigting ng kamaong ito ang kapangyarihan ng kanyang buhay, kasama na ang puot sa langit, ang likas na ugali ng katawan na nagliliyab ng ligaw, ang dugo ay tila kumukulo, ang hangin ay mahinang lumapit sa cheetah. Tinatayang haharap ang karaniwang tao sa suntok na ito, ngunit bago pa man siya dumating, natatakot na siya. Mag-ingat ka, hindi napigilan ni na Jiang Yaro at ng iba pa ang mapasigaw. Nararamdaman nilang lahat ang kakilakilabot ng boxing na ito. Hindi sila dapat nakaprogram ng mahigpit. Kung hindi, madudurog sila ng puso at magkakawatek-watek ang katawan. Gayunpaman, hindi gumalaw si Xia Ping, kaya't nanatili siyang nakatayo sa parehong lugar at kalmado. Bam! Tunog! Isang kamao ang tumama sa dibdib ni Xia Ping, isang malakas na pagsabog ang umalangaw agad, tila hindi kayang tiisin ng buong lupa ang pagtama nito, may mga bitik. Maging si Xia Ping ay nakatayo sa lupa, mayroong isang malalim na hukay, ang kanyang mga paa ay bumagsak, at ang buong bundok ay tila nayanig ng kamaong ito. Paano naman nangyari yun? Takot na takot ang mukha ni Lin Leopard. Naisip niya na kailangan niyang suntukin ang kanyang kamao. Kapag nataman niya ang batang ito, tiyak na matatalo siya ng mag-isa at wala ng paraan para mabuhay. Pero sino ang makakaisip nito? Nataman niya ang isang kamao, ngunit tumama ito sa kabilang bahagi ng dibdib, ngunit hindi napatay ang batang ito, ngunit naramdaman niya ang kanyang kamao na tumama sa isang grupo ng bulak, na patuloy na nagpapahina sa kanyang lakas ng kamao. Ang mas ikinagulat niya ay hindi niya ito ginawa ng paunti-unti. Gayunpaman, paano nalaman ni Lin Bao na nalinang ni Xia Ping ang pinakamahusay na paraan ng proteksyon sa katawan, at nagawa niyang atakehin ng martial arts sa loob ng 7 araw ng martial arts. Nang ma-promote siya sa ikawalong langit ng martial arts, mas naging makapangyarihan ang mga ehersisyo sa katawan. Kahit ang pinakamalakas na pumasok sa militar, hindi niya ito kayang patayin sa isang suntok lang. Hindi pa kasama rito ang mga pekeng gamit ni Lin Bao, kumakain lang ng nakakabaliw na kabaliwan, para lang magkaroon ng lakas ng isang kalahating hakbang na mandirigma, na mas malamang na hindi magdulot ng pinsala sa kanya, ngunit tinutulungan pa rin siyang magsanay. Magaling at malakas ang suntok na ito. Mahina hong tiningnan ni Xia Ping si Lin Bao, at tiningnan ito ng ganito. Sa isang walang kabuluhang kuha, ang kanang kamay ay nakuhanan ng litrato sa hangin, na nag-iipon ng 20,000 libra ng higanteng puwersa, at ang tunay na dragon ay umungal sa kawalan. Hindi. Sumigaw si Lin Liuping nang may pag-iyak at pamumutla. Pumunta siya rito para patayin si Xia Ping, hindi para suntukin ang isang bata. Narinig niya ang papuri ng kabilang panig at sinabing magaling ang suntok. Pero huli na para tumakas. Pinatibay ng kamaong ito ang kanyang puwersa ng buhay, halos walang iniwang lakas, naglalaman ng ideya ng pagpatay, ang dating puwersa ay nawala na lang, ang bagong puwersa ay hindi pa isinisilang, walang paraan para gumalaw, paano siya makakatakas. Boom! Bigla. Ang palad na ito ay hinampas sa takip ng Tianling ni Linling, bumagsak, ang mga buto ay sumabog agad, ang takip ng langit ay napunit, ang ulo ay parang pakwan, at ang dugo ay nagkalat. Sa hindi inaasahang pagkakataon, tinamaan ng isang sampal sa lupa ang buong katawan ni Lin Bao, at isang malalim na hukay na parang humanoid ang agad na lumitaw, at ang lindol ay yumanig at ang usok ay gamulong. Patay na ang leopardo ni Lin. Ito, natigilan sina Churong at ang iba pa. Hindi nila inaasahan na mangyayari ito.
Isang matinding suntok ang tumama sa ulo ng gangster, na siyang paghihiganti at pagpapaliit sa kapangyarihan ng buhay. Pero ang batang ito ay nakatayo sa parehong lugar, hinayaan ang kabilang panig na umatake, at walang nangyari sa utot. Sa halip, siya ay binaril at namatay sa backhand ng lalaking ito, at nabali ang kanyang ulo. Tinatayang hindi inakala ng ulo ng gangster na namatay siya ng ganito kalala. Hindi nakapagsalita si Jiang Yaro, at hindi rin pinansin ng gangster kahit na mapunta pa ito sa impyerno. Para mapatay si Xia Ping, kinuha niya ang baliw na mahika na si Dan, na wala ng 10 taon ng buhay, at pinutol ang pag-asa na mapaunlad ang militar. Ganito ang determinasyon. Ngunit ngayon ay binaril siya hanggang sa mamatay gamit ang backhand ng isang lalaki, na parang nakapatay siya ng langaw. Ito ang jammer, dapat sirain na yan. Wala masyadong ibang iniisip si Xia Ping. Humakbang siya palapit at nakita ang isang itim na jammer mula kay Lin Bao, na nakasabit sa baywang niya. Tinapakan niya ang paa at nabangga ito. Napunit ang jammer at tuluyang nawasak. Isla ng Libangan. Ito ay isang isla na 20 kilometro ang layo mula sa isla ng mga hayop. Kumpleto ang mga pasilidad sa Libangan, may mga bar, water park, iba't ibang gourmet restaurant, at iba pa, at maganda ang tanawin, malinaw ang dagat, maraming tao ang gustong pumunta rito para magbakasyon. Isang sasakyang pangkalawakan ang nakaparada sa isang nakal-ang paradahan sa isla ng Libangan. Ang gurong namuno sa pangkat, ang mga tripulante sa sasakyang pangkalawakan, ang kapitan, at iba pa, noong 5 araw na bakasyon, ay nag-enjoy sila sa lugar na ito. Tutal, pambihirang panahon naman ito ng bakasyon. Sa oras na ito, isang miyembro ng tripulante ang naka-duty sa sasakyang pangkalawakan, sumisigaw at natutulog, ang kanyang ulo ay natatakpan ng isang dyaryo, at mayroong isang mainit na tasa ng kape sa front desk at kalahati ng tinapay na gatas. Doodle toot. Sa sandaling ito, agad na tumunog ang sirena sa spacecraft, baliw na nanginginig, at biglang tumalon ang mga tripulante, aksidenteng nawala ang tasa ng kape at ibinuhos ito. Anong nangyari? Mayroon bang estudyanteng hindi makatiis sa malupit na kapaligiran ng Beast Island at balak na mag-abstain? Kumurap ang mga tripulante at tumingin sa pulang butik sa display screen. Ang pulang ilaw na butik ay nagpapahiwatig na ang isang tao ay umiwas at dapat pumunta upang sumagip. Hindi, anong nangyari? Bakit ang daming pulang butik, halos lahat ay nag-abstain? Nang makita ang mga siksik na pulang batik na lumalabas sa screen, biglang nagbago ang mukha ng mga crew at agad na nalaman na malaki ang problema. Sa mga nakaraang paglilitis, kahit may mag-abstain, hindi pa rin umabot sa antas ng sama-samang pag-abstain. At ang spot signal na ito ay ipinadala 2 araw na ang nakalipas, pero ngayon ay natanggap na natin ito. Mayroon na bang nagprotekta sa signal mula sa Beast Island? Sa pag-iisip nito, tumindig ang balahibo ng mga tripulante. Hindi niya alam kung bakit may gagawa nito, ngunit alam niyang hindi niya ito kayang gawin. Dapat ideklara ng mali ang kapitan. Tuldok 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 tuldok. Pagkalipas ng 3 minuto, nilisan ng spacecraft ang Entertainment Island at mabilis na nagmarcha patungo sa Beast Island. Halos ito na ang pinakamataas na bilis. Ang mga kapitan, tripulante ng spacecraft, at ang mga guro ng iba't ibang paaralan ay lubos na marangal. Noong una ay nasiyahan sila sa dalampasigan, dagat, at pagkain sa isla ng Libangan, ngunit dahil sa balitang ito, kinailangan nilang bumalik agad sa sasakyang pangkalawakan upang harapin ang aksidenteng ito. Sus Mariosep, lubhang malungkot ang mukha ni Kapitan Luo Jian, bakit nagpapadala ng mga distress signal ang mga estudyante, natanggap lang namin ang mga ito pagkalipas ng 2 araw. Nandito ba kayong lahat para kumain ng tuyong pagkain? Pasensya na, may nagdagol ng signal mula sa Beast Island, at nagsagawa rin ng signal simulation. Kasabay nito, malaki rin ang naging impresyon namin. Hindi ko ito sinuri ng mabuti, kaya hindi ko ito natagpuan. Maraming miyembro ng tripulante ang labis na nahihiya, ito ay ang kanilang kapabayaan sa tungkulin. Wala ng kalokohan, gaano katagal bago makarating sa isla ng mga hayop. Nakatitig si Kyuzu sa kapitan, at siya ay nahirapang huminga ng malalim. Ayaw niyang imbestigahan kung bakit nangyari ito. Ngayon, ang gusto na lang niya ay makarating sa Beast Island sa lalong madaling panahon upang iligtas ang mga estudyante. Alam ng lahat ng naruroon na sama-samang nagpapadala ng distress signal ang mga estudyante. Napakaseryosong bagay, siguradong hindi nila ito kayang harapin, at mapipilitan silang humingi ng tulong. Sa madaling salita, ang mga estudyanteng iyon ang nakataya. Umiikot tayo ng buong bilis at makakarating tayo sa loob ng 3 minuto. Agad na sumagot ang isang miyembro ng crew. Kasabay ng isang kalabog, sa loob ng 3 minutong pagpikit ng mata, ang spacecraft ay nakarating sa ibabaw ng Beast Island. Tingnan mo, nakatali ang mga estudyante, at nasa tuktok sila ng bundok sa gitna ng Beast Island. Ayon sa impormasyong ipinadala ng signal, ginamit ng mga tripulante ang scanning system ng spacecraft at sabay-sabay na nakita ang isang grupo ng mga estudyanteng nagbubulag-bulagan. Sa tuktok ng bundok, namamaga ang ilong at mukha at tila labis itong nabugbog. Tila may ilang mga armadong lalaki sa gilid. Hindi umalis ang mga gangster na ito kasama si Lin Bao dati. Tutal, kailangan pa rin nila ng magbabantay sa mga estudyanteng ito, kaya hindi sila mapalad. Aba, parang may nakita ang grupo ng mga gangster, gusto nilang gawin ito sa mga estudyante.
Nang makita ang nascan na larawan, lubhang nagbago ang mukha ni Kapitan Luo Jian. Dumaan siya sa 100 labanan at agad na nakita na ang mga gangster na ito ay hindi mabubuting tao. Alam ng kabilang panig na siya ay nasa isang desperadong sitwasyon. Nanatili pa rin siya sa disyertong isla. Walang matatakbuhan. Dahil sa desperasyon, malamang gusto niyang umatras. Nasa panganib ang mga estudyante. Buksan ang pinto ng sasakyang pangkalawakan. Malamig na kanal ng nyebe sa Taglagas. Ano? Isang grupo ng mga tao ang gulat na tumingin sa nyebe ng Taglagas. May taas na 300 metro mula sa lupa. Ano ang gusto mong gawin kapag binuksan mo ang hatch? Nagulat ang isang miyembro ng crew at tiningnan si Kyuzu nang hindi maintindihan, inakala niyang baliw ang kabilang panig. Hindi pinansin ni Kyuzu ang kausap at dumiretso sa harap. Binuksan niya ang buton para mabuksan ang hatch sa oras ng emergency. Hoy, bumukas ang pinto, at agad na umalangaw ang nakakakilabot na hangin. Hoy, hindi ko na hinintay na maintindihan ng mga taong ito ang gustong gawin ni Kyuzu. Tumalon siya mula sa ere at ang buong pagkatao ay parang bola ng kanyan. Nahulog siya ng direkta mula sa taas na 300 metro. Baliw. Isang grupo ng mga tao ang nagulat nang makita ang pagbagsak ng nyebe sa Taglagas, na bumabagsak sa ganoong kataas, kahit ang pinakamalakas sa militar, ay mamamatay ng buhay, patay na walang buo ang katawan. Bang! Ilang segundo lang parang bola ng kanyan ang buong pagkatao ni Kyuzu. Bigla siyang bumagsak sa lupa, at kasabay ng isang kalabog, ang lupa ay lumikha ng isang nakapangangilabot na pagyanig, na parang nababasag ang bato. Ilang beses, agad na natapakan ng kanyang mga paa ang isang malaking malalim na hukay, at daan-daang bitek ang kumalat, umaabot ng ilang kilometro, at ang buong tuktok ng bundok ay natatakpan ng makakapal na bitek. Ang ilan sa mga bato ay nabasag dahil sa malakas na pagtama. Ngunit ang nyebe sa Taglagas ay hindi nasaktan. Ito. Nang makita ang sitwasyon, natigilan ang mga gangster na gustong barilin ang mga estudyanteng ito. Malinaw na ang spaceship ay nasa taas pa rin ng 300 metro. Paano may makakababa agad? Ngunit ang mga estudyanteng inakala nilang patay na ay labis na natuwa, lalo na ang mga estudyante ng ika-75 na paaralan ng gitnang paaralan, na may mga luha sa kanilang mga mata, at namangha at sumigaw, "Guro, narito po kayo. Huwag kang lalapit kung hindi ay babarilan ko sila at papatayin ko sila agad." Takot na takot ang mga gangster sa sukdulan. Ang babaeng ito ay isang halimaw. Hindi ito nasaktan mula sa taas na 300 metro. Ito ba ay isang bagay na kayang gawin ng mga tao? Namamaril. Sa harap ko, hindi mo man lang kinalabot ang gatilyo. Nagpakita si Kyuzume ng kaunting lamig, at isang pagtama ng palad, sa isang kisap mata, tila papasok na sa taglamig ang buong mundo, yelo at nyebe, at biglang bumaba ang temperatura. Hoy! Hindi man lang alam ng mga gangster ang nangyayari. Kahit ang mga talukap ng mata ay hindi gumana. Sandali pa lamang ay agad silang tinamaan ng malamig na agos na ito. Ang buong pagkatao ay nagyelo at naging isang taong yelo. Ngunit ang ibang mga estudyante ay hindi nasaktan, at kahit ang malamig na temperatura ay hindi naramdaman, na nagpapakita ng kanyang husay sa martial arts. Ilang beses, umihip ang hangin, at ang yelo ng mga gangster na ito ay nabasag at naging hindi mabilang na piraso. Masyadong malakas. Maraming estudyante ang natulala at hindi makapaniwala. Napakalakas ng galing ng magandang babaeng ito. Kahit si Zia Pingren na kararating lang sa tuktok ng bundok ay nakita ang kamanghamanghang tanawing ito at labis na nakagulat. Guru, sa oras na ito, lumapit din si Zia Pingren. Agad na binati ni Jiang Yaro si Kyuzu, at lahat sila ay labis na nagulat. Hindi ko inaasahan na ang isang ordinaryong guro ay magiging ganito kalakas. Nang bumaril sila, napatay nila ang mga gangster, at walang sinuman ang nakatakas. Ayos ka lang ba? Nagulat din si Kyuzu nang makita si Zia Pingren. Nang makita niya ang mga taong ito na buo, labis silang natuwa. Sa wakas, may mga estudyanteng hindi nalasan ng mga gangster. Guro, syempre ayos lang sila. Tayo ang may problema. Napasigaw ang isang tao sa galit, at natigilan si Zia Ping sa mga titig nito. Gusto na lang niya itong kainin. Natigilan si Kyuzu at tumingin sa lalaking mukhang ulo ng baboy at nagtanong, "Sino ka ba? Estudyante ka rin ba ng 95th Middle School ko?" "Guro, hindi mo ba ako kilala? Isa akong bully na oso," sigaw ng lalaki at agad na sinabi ang kanyang pagkakakilanlan. Nagulat si Kyoshiko, paano ka naging ganito? Hindi niya talaga makita na bully pala ang taong ito. Tutal, masyadong kawawa naman ang mukha nito, hindi na makilala. Magaganda ang lahat ng ito para kay Zia Ping. Napasigaw si Xiong Batian sa galit. Kung hindi man siya malubhang nasugatan, agad niyang nilapitan si Zia Ping ng walang ingat, at pinatay ang walang hiya. "Ayaw mong mangagat ng tao rito, hindi kita binugbog." Naramdaman ni Zia Ping na napahiya siya. Baliw si Xiong Batian, "Hindi mo ako binugbog, pero nagsasalita ka ng walang pinipili, ang baho ng bibig mo ay mas mabaho pa sa tae, at ang mga gangster ay nahikayat na hilahin kami palabas at bugbugin ng kalahating oras. Galit na galit siya at nabaliw, ito ang pinakamadilim na kalahating oras ng kanyang buhay. Mula pagkabata hanggang sa paglaki, siya ay spoiled at dati ay binubugbog ng ganito.
Kung hindi lang dahil sa malaking bibig ng na si Zia Ping, sa mga sinabi niya at dahil kaibigan niya ito noong bata pa ako, hindi sana mangyayari ang ganitong bagay. Halatang sinadya talaga ng halu-halong boang ito na patayin siya. Guro, parusahan mo siya. Demonyo ang lalaking ito, pumapatay ng tao at hindi nagbabayad. Ibig sabihin, wala siyang kasamaan, walang lason, napakasama natin. Kung hindi lang dahil sa ating kapalaran, malamang ay napatay na niya ako. Kung hindi mo siya parurusahan, hindi namin siya pakakawalan, at hindi rin ako mabubulag. Isang grupo ng mga taong parang baboy ang biglang lumabas at inakusahan si Zia Ping ng matinding parusa. Kawawa rin sila. Maganda ang tugma nila kay Xiong Batian. Gusto sana nilang magsalita ng malakas, pero sobrang sakit ng mukha. Nang makapagsalita sila ng ilang salita, hinayla nila ang sugat at ito'y sumakit. Sino ka? Medyo nahiya si Kyuzu, at hindi niya makilala ang mga hindi makikilalang taong ito. Hindi pala, nagpakilala ang iilang tao, ako si Tao Yun, ako si Goldman Sachs, ako si Hong Yu. Hindi makapagsalita ang mukha ni Kyuzu, at ang mga nangungunang talaba sa kanyang paaralan ay naging ganito. Bagamat nabubugbog din ang ibang mga estudyante, hindi naman ganoon kasama ang mga ito, parang nadurodge ng ilang beses gamit ang mga gulong, at halos pareho lang ang plastic surgery, ngunit ito ay isang bigong facelift at isang aksidente sa kalusugan. Kumusta ka na? Bati ni Zia Ping sa kanya. Magandang utot. Nawalan ng pag-asa sina Tao Yun at ang iba pa. Nang makita silang ganito, nasaan na ba sila, nagkukunwari ang bata na isang bagay na hindi naman nangyari. Kung hindi dahil sa couple na to, paano sila magiging ganito kalungkot? Guro, napakalason nitong babaeng ito, at kasabay ng pagkatuto, gusto kong pumatay. Ang dahilan kung bakit tayo nagkakaganito ay dahil tinuruan niya ang mga gangster na bugbugin tayo ng kalahating oras, sigaw ni Tao Yun, guro, hindi mo siya parusahan, hindi kami kumbinsido. Nakaramdam si Zia Ping ng labis na kahihiyan, nakakailang. Kausap ko ang mga gangster noon, pero nag-aalala ako sa kaligtasan mo, kaya nag-focus ako sa mga pangalan mo para hindi ka saktan ng mga gangster. Pero hindi ka na nagpapasalamat ngayon, pero sinisisi mo pa rin ako, sinasabi mong nakakasakit ito ng puso at nakalalasan. Isa talaga itong aso na nangangagat kay Lu Dongbin at hindi niya alam kung sino ang may mabuting puso. Ngayon ay mahirap na para sa isang mabuting tao na gawin ito. Napakakaunti ng mga taong katulad ko na nagrereklamo tungkol sa moralidad. Nakaramdam siya ng pagkakasala at pakiramdam niya ay hindi alam ng iba ang kanyang mabuting intensyon. Magandang itlog. May kaunting pahiwatig sina Tao Yun at ang iba pang mga kilalang pinuno, kung ikaw ay isang mabuting tao, walang masamang tao sa buong mundo. At hindi ang mga salitang nasa harap ng iyong bastardo, ang mga gangster ay matagal nang naantig ng kanilang mga salita, at sila ay mabubugbog. Ngunit dahil sa malaking bungangang ito, lahat sila ay naging sinungaling, na ikinagalit ng mga gangster, at ang simula ay mas mabigat kaysa dati. Bastos, huwag kang makipagtalo rito. Galit na sabi ni Xiong Batian, hindi ko nakita si Han Shan sa Zhengde Middle School. Siya ang pinakamalala. Binugbog siya ng 45 minuto. Ngayon ay nasa coma siya, at bumubula ang bibig niya. Ito ang masamang gawa mo, hindi pa sa ngayon. Aminin mo na. Itinuro niya si Han Shan, na bumagsak sa lupa. Hindi malinaw na makita ang orihinal na mukha. Parang hinampas ng bubuyog. Hindi ito namamaga, at ang bibig ay bumubula, parang isang kritikal na pasyente. Sa tingin ko mas mabuting itigil na agad ang paggamot. Nagbigay ng sarili niyang mungkahi si Zia Ping. Nang marinig ito, agad na nagising si Kyuzu at sinabing, tama na, gusto mo pa ring bendahan ng sugat. Ano na ang nangyari sa spaceship at sabihin, huwag kang magsalita rito. Sa oras na ito, bumabarin mula sa kalangitan ang sasakyang pangkalawakan at narating ang tuktok ng bundok. Walang magawa sina Xiong Batian at ang iba pa, ngunit mahuli lamang sila ni Kyuzu at Mahaila para sa paggamot sa sasakyang pangkalawakan, at ang kanilang mga pinsala ay talagang malala at hindi maaaring ipagpaliban. Tuldok. Hoy! Dinala ng spacecraft ang lahat ng mga estudyante mula sa Beast Island at tumungo sa Tianshui City at mabilis na bumalik. Pagkatapos ng imbentaryo, 5 o 6 na estudyante ang namatay at mahigit 100 ang nasugatan. Mga 100 tao lamang ang hindi nasugatan. Bukod kay Zia Pingren, kakaunti lamang ang nagtatago sa mga liblib na kuweba. Mabuti na lang at maayos naman ang mga estudyanteng hindi natagpuan ng mga kriminal. Alam din ni Kyuzu at ng iba pa ang mga pasikot-sikot sa insidenteng ito. Alam kong aksidente lang ito. Walang nag-akala na may grupo ng mga gangster sa Beast Island. Ito ay pagkakamali nila sa trabaho. Gayunpaman, masyadong seryoso ang insidenteng ito. Kung sakaling kumalat ito, tiyak na magkakaroon ito ng malaking epekto sa reputasyon ng 10 paaralan. Marahil ay kondenahin ito ng mga galit na magulang at ang media ang haharap para sa interview. Kaya napagpasyahan nilang harangan ang balita, at bawat estudyante ay nagbigay ng gantimpala sa isang patay na bangkay bilang silang fee. Malaki ang naiambag ni Zia Pingren, na pumatay ng maraming gangster, nagligtas ng buhay ng maraming estudyante, at nagbigay ng gantimpala sa tig-3. Bagamat hindi patag si Xiong Batian at ang iba pang mga tao, walang makakatulong kung sino ang nagpapatala sa mga tao.
Gayunpaman, ang mga bagay ay umabot na sa puntong ito, at natural lamang na hindi na maaaring magpatuloy ang mga pagsubok. Nagpa siya ang lahat na bumalik agad sa lungsod ng Tianshui at ipadala ang ilang mga estudyanteng malubhang na sugatan sa ospital para sa agarang paggamot. Maayos naman ang takbo pabalik ko. Pagkalipas ng ilang oras, dumating ang spacecraft sa palaruan ng 95th Middle School sa Tianshui City. Isang estudyante ang bumaba mula sa spaceship at palihim na lumabas. Gabi. Pagdating ng sasakyang pangkalawakan sa lungsod ng Tianshui, gabi na. Nakaalis na ang mga estudyante ng paaralan. Walang kasama ang buong paaralan maliban sa gwardya. Pagkababa ni Xia Ping sa spaceship, umalis siya at umuwi. Gayunpaman, wala namang nangyaring masama sa kanya. Natural lang na may mga gurong mag-aalaga sa kanila ang mga nasugatang estudyante. Sige, nang nasa kalagitnaan na siya ng paglalakad, napansin niyang nanginginig ang kanyang cellphone, at paminsan-minsan ay may naririnig siyang tunog na parang nag-uudyok sa kanya. Tila maraming impormasyon ang naipadala. Sa paglilitis sa Beast Island, hiniling na patayin ang kanyang mobile phone, ngunit inilagay din sa spacecraft, natural na hindi malalaman kung sino ang nakipag-ugnayan sa oras na ito. Editor ba yan ni Meng Fei? Kinuha ni Xia Ping ang telepono at agad na nakakita ng 12 ng mga tawag, at mayroong 15 o 6 na kahilingan sa komunikasyon sa video, kahit ang huli ay kalahating oras na ang nakalipas. Napakaapura ba na hanapin ako, mayroon ba? Hindi niya namamalayang naklik ang link ng komunikasyon sa video. Patak! Agad na naikonekta ang komunikasyon sa video. Agad na naipakita ang imahe ng editor ni Meng Fei. Nakita ko ang kaaya-ayang anyo ng kausap. Sa wakas ay naka-contact ko na rin. Ang galing, ang guro ng itim na lobo, ikaw nitong mga nakaraang araw. Saan ka nagpunta? Bakit hindi ka laging makakontak? Sinubukan kong pumunta sa paaralan kung saan ako nag-aral. Sinabi lang ni Xia Ping ang ginagawa niya nitong mga nakaraang araw. Oo, sabik na sabik ka ng kontakan ako, may malaking kaganapan ba? Siyempre may mga malalaking bagay. Biglang ngumiti si Meng Fei, nakalimutan mo na ba? Mahigit 1 buwan na ang nakalipas, at ang halaga ng libro mo ay naipadala na sa bank account mo, gusto kong ipaalam sa iyo. Binabati kita, ang nobelang, Teacher by Wrong, ay talagang isang malaking sunog ngayong buwan. Matagal na akong nasa negosyo, at ito ang unang pagkakataon na nakakita ako ng ganito kagandang okasyon. Ito ay 1 milyong tao lamang na dapat habulin. Labis siyang naantig kaya walang mas nakakaalam tungkol sa kasikatan ng nobelang ito kaysa sa mga tagaloob niya sa industriya. Ang malaking apoy ay isang espesyal na apoy. Alam din ni Xia Ping na ang nobelang ito ay isang apoy, ngunit walang malinaw na konsepto. Natigilan nang makita ang mukha ni Xia Ping. Ang bakal na puno ng puot ni Meng ay hindi bakal. Guro ng lobong may pusong itim, mas mabuting tingnan mo kung magkano ang pera mo sa bank account mo. Nang marinig ito, hindi namamalayang binuksan ni Xia Ping ang sarili niyang bank account, biglang lumitaw ang isang serye ng mga numero, at biglang nagulat, hindi, mahigit 50 milyong federal na barya, mali ba ito? Nang makita ang mga numero sa bank account, natigilan din siya. Ito ay mahigit 50 milyong federal na dolyar. Ito ay isang malaking halaga ng pera, at ito ay ganap na legal. Hindi tulad ng batika ng ginto na nakuha dati, pulang prutas na may dugo, at iba pa, kahit nakamangha-mangha ang halaga, hindi ito maaaring i-cash out, at hindi ito maaaring gamitin upang mapabuti ang buhay sa tahanan. Walang pagkakamali, mahigit 50 milyon ito. Nang makita ni Meng Fei ang gulat na itsura ni Xia Ping, ngumiti siya at kitang-kita sa mukha ang tononibik, alam mo ba? Ngayong buwan, ang nobelang, Teacher by Wrong, ay nakapagbenta ng mahigit 4 na milyong kopya, at ang momentum ay hindi man lang hamina. Bago ako nagkamali, ang nobelang ito ay hindi lamang makakabenta ng mahigit 10 milyong kopya ngayong taon, kahit na makabili ito ng mahigit 50 milyong kopya, walang problema, kahit bilyon-bilyong libro ay maaasahan. Kung 1 buwan na ang nakalipas, may nagsabi sa kanya na ang isang nobelang akdang pampanitikan ay maaaring mabenta ng higit sa 100 milyong yuan, hindi siya maniniwala. Akala niya'y kalokohan lamang iyon at isa lamang itong pantasya. Pero iba na ngayon. Lumitaw ang nobelang ito na kasing epektibo ng phenomenon, sinira ang lahat ng record ng benta, at para itong sirang kawayan, na ikinagulat ng napakaraming tao. 100 milyong kopya, lumiit ang estudyante ni Xia Ping. Ang isang nobela ay nangangailangan ng 25 federal na pera. Kung makakapagbenta ito ng 100 milyong kopya, ayon sa 5-5 division, kahit ibawas ang buwis, makakakuha pa rin siya ng mahigit 1 bilyong federal na dolyar. Nasaan ang pera? Malinaw na pagnanakaw ito, hindi, kahit pagnanakaw ito, hindi ito ganoon kabilis. Tinatayang walang magiging ganito kalaking kita para sa mga nagtutulak ng droga. Masyado itong kamangha-mangha. Bago pa man kumita ang mga nangungunang novelista ng mahigit 1 bilyon kada taon, balita pa lang ang tinitingnan niya, pero hindi niya inaasahan na malapit na siyang mapabilang sa hanay at mapabilang sa larangan ng mga nangungunang novelista. Talagang hindi ka panipaniwala ito. At ito rin ay isang malaking halaga, na si Hanshan ay sa sobrang pagmamataas. Nagbukas ang pamilya ng isang pabrika, ang mga ari-arian ay 1 bilyon, at umabot ng mahigit 20 taon bago maabot ang antas na ito. Gayunpaman, 1 taon na lamang ang kailangan ni Xia Ping para malimpasan ang mga pagsisikap ng kabilang panig sa loob ng mahigit 20 taon.
Kung malalaman ang insidenteng ito, tiyak na magiging isang malaking gulat ito sa baba, at imposibleng madagdagan pa. Guro ng Blackheart Wolf, sa katunayan, sa pagkakataong ito ay mapilitan akong makipag-ugnayan sa iyo ng may pagmamadali. May isa pang mahalagang bagay akong gustong pag-usapan sa iyo. Nag-alangan si Editor Meng Fei, at sinabi kay Ziaping. Pinaikit ni Ziaping ang kanyang mga mata, ano? Ganoon ba? Pinag-isipan ni Meng Fei ang mga salita, dahil masyadong sikat ang nobelang ito, natuklasan na rin ito ng mga tao sa industriya ng pelikula at telebisyon. May isang sikat na direktor na nakipag-ugnayan sa akin at sinabing gusto kong iakma ang nobelang ito sa isang serye sa TV at gumawa ng 100 episode. Ay adapta sa isang serye sa TV. Nang marinig ito, napanganga si Ziaping. Isa itong nobelang praktikal. Maaari mo itong iakma sa isang serye sa TV, at 100 episode pa rin ito. Masyado itong eksaherado. Nang makita ang gulat na mga mata ni Ziaping, sinabi ni Meng Fei, hindi ito pagmamalabas. Huwag mong maliitin ang lakas ng manunulat. Kahit na isa ka lang sulyap, marami kang maidaragdag na pampalasa sa iyo. Kung napakainit ng benta mo, huwag mong sabihing 100 episode, ayos lang ang 1,000 episode. Hinawakan ni Ziaping ang kanyang baba, ano ang palagay mo tungkol dito? Gusto niyang makinig sa mga opinyon ng mga profesional. Ay pangako mo sa kanya, agad na sinabi ni Meng Fei, kung ang isang nobela ay gagawing drama sa TV, ito ang pinakamahusay na publisidad, na lubos na magtataguyod ng mga benta ng nobela. Sa tingin ko ito ay isang magandang pagkakataon. Inamin din ito ni Ziaping. Noong nakaraan, mayroong isang dalubhasa sa martial arts na si Jin Yong, dahil ang sarili niyang nobela ay nailabas sa telebisyon, na humantong sa pagtaas ng geometric progression ng impluensya. Sa usapin ng propaganda pa lamang, ang paglaganap ng telebisyon ay hindi maihahambing sa ibang media. Maaaring isipin na kapag ginawang serye sa TV ang nobelang ito, nangangamba ako na bigla na lang tataas ang benta nito, at 100 milyong kopya ang maibebenta sa loob ng isang taon. Tinatayang hindi naman ito problema. Sa katunayan, sa mga bansang walang pamimirata, tulad ng Japan, kahit na malugi sila, ito ay isang kahandaang gawing anime ang isang light novel, dahil maaari nitong lubos na mapataas ang benta ng nobela at kumita ng pera mula sa ibang lugar. Siyempre, walang ganoong kalamangan sa mga lugar kung saan may mga pirata. Aba, nakakapagsalita ito. Tumango si Ziaping. Ngumiti si Meng Fei, maganda yan. Sa katunayan, gusto ka sanang makausap ng direktor tungkol sa adaptasyon. Mas mabuti kung may oras ka bukas ng umaga. Magkaroon tayo ng video newsletter at mag-usap tayo ng 3 partido. Sumang-ayon siya sa oras para sa mga pag-uusap. Hilera. Tumango si Ziaping, mabilis na pinatay ang tawag at tinapos na ang tawag. Sa katunayan, mahigit 4 na milyong kopya ang naibenta ngayong buwan, na talagang kahanga-hanga. Matapos tapusin at i-edit ang tawag ni Meng Fei, nagulat si Ziaping sa benta ng kanyang nobela. Kahit alam niyang isa itong nobela, hindi niya inaasahan na makakamit niya ang ganitong resulta. Sige, tingnan mo sa network kung ano ang evaluation. Nang maisip ito, agad na kinuha ni Ziaping ang telepono at pinindot ang pahina para hanapin ang nobelang, Teacher by Wrong. Kasabay ng isang malakas na pagputok, agad na lumabas sa pahina ng paghahanap ang kaugnay na pahina ng nobelang, Teacher by Wrong, na may kabuuang 89.8 milyong kaugnay na resulta. Magaling! Natigilan si Ziaping. Kung ang resulta ng paghahanap ng isang akda ay umabot sa 1 milyon noon, ito ay magiging isang tanyag na akda. Halimbawa, ang pinakasikat na comics na One Piece, ang mga resulta ng paghahanap sa Baidu ay mahigit 70 milyon, ito ay isang akdang nasa antas ng kababalaghan, halos walang nakakakilala. Gayunpaman, umabot na ito ngayon sa mahigit 80 milyon. Kahit na ilang beses na mas marami ang Yanwangshin kaysa sa populasyon ng daigdig, makikita kung gaano kainit ang nobelang ito. Ang unang buwan ng listahan ng mga benta ng nobela. Mabilis na nakita ni Ziaping ang isa sa mga pahina, kung saan binilang ang hindi mabilang na mga nobela ngayong buwan, kabilang ang romansa, lungsod, pantasya, science fiction, suspense, pangangatwiran at iba pa. Gayunpaman, lahat ng mga akdang ito ay nirerango. Ang unang pwesto ay ang Teacher by Wrong, na nakapagbenta ng mahigit 4 na milyong kopya, ngunit nakapagbenta ng mahigit 1 milyong kopya sa pangalawang pwesto. Masyadong malayo ang agwat. Ang bilang ng mga rango sa paghahanap ang una, ang leaderboard ang una, ang listahan ng mga mainit na paksa ang una, at ang nangungunang 3 ang una. Tuwang-tuwa si Ziaping. Ngayong buwan, ang Teacher by Wrong ay isang nobela na halos nangingibabaw sa iba't ibang nobela, single. Kahit hindi na siya nagpatuloy sa pag-ungkat ng mga mainit na paksa, ngunit dahil sa kalidad ng nobela, kasama ang buong promosyon ng network ng mga nobelang Penguin, nakaakit pa rin ito ng hindi mabilang na mga mambabasa. Pumunta ka sa Skyhawk Forum at tingnan mo. Naantig ang puso ni Ziaping at agad na pumasok sa Tianjin Forum. Maraming tao sa lugar na ito, at maraming mambabasa ang dapat makakita ng magagandang komento ng Gerong si Bayrong. Agad niyang nakita ang nangungunang mainit na post, ang pamagat ay nakasulat, mabigat, isang henerasyon ng functional novel master na si Jia Jiwei ang nagbukas ng pagsusuri ng taunang bagong nobelang, Teacher Bayrong, ito ay isang 50 taong gulang na akda. Ayon sa panayam ng reporter, sinabi ni Master Jia Jiwei na noong panahong iyon, hindi niya alam ang nobela noong una.
Kalaunan, hiniling sa kanya ng isang editor ng Penguin Novel Network na tingnan ito at nagkomento tungkol dito. Sinabi ko na noon, hindi basta-basta na tao ang Jia Jiwei ko. Hindi naman sa hinihiling mo sa akin na panoorin ko ito. Kailangan ko itong panoorin. Mayroon pa akong tahimik na nobela, hindi isang aktwal na nobela. Pero nabasa ko rin ito kalaunan. Malambot ang ugat ko, hindi ko matiis ang papuri, at ang mga taong nagbibigay ng pera. Hindi ako mabubuhay sa pera. Pero hindi ko inaasahan na makikita ko ito. Nabighani at pinagmasdan ng matanda sa loob ng 3 araw. 3 gabi, talagang walang katapusang lasa, matagal na akong hindi nakakakita ng ganito kagandang nobelang gumagana. Inilalarawan nito ang emosyonal na pagkakaugnay ng isang guro ng bayan at maraming kalalakihan. Bagamat simple ang kwento, puno ng tensyon, ang mga twist at turno ay kakaiba, lubos na nakakaantig at kapanapanabik. Ang mabangis na paglalarawan, ngunit naglalaman ito ng kaunting simpleng lasa, bagamat ito ay isang nobelang gumagana, ngunit ito ay pumupukaw ng pag-iisip, at pagkatapos basahin ito ay bahagyang malungkot, at ang puso ay tila walang laman. Bagamat hindi ko alam kung sino ang autor, nakikita ko na siya ay napaka-espiritual. Sa paglipas ng panahon, maaabot niya ang bandila ng nobela at magiging isang dalubhasa. Matapos itong basahin, humanga si Zia Pingzhen, hindi nakakapagtaka na ang paksa ng nobelang ito ay tumagal ng matagal, dapat itong irekomenda ng editor ng website upang makahanap ng isang sikat na master, at upang magbigay ng pera sa isang henerasyon ng mga master. Sa rekomendasyon ng mga sikat na nobela, natural itong makaakit ng mas maraming mambabasa, na katumbas ng pag-aanunsyo. Marami ring mambabasa ang nag-post ng post na ito sa mga komento. Ang mga amo ay hindi mga amo, sila ay malakas at matatag. Hindi ko inaasahang mapapanood ko ito ng 3 araw at 3 gabi. Hindi ko nakikitang ang amo ay ang matandang lalaki na 70 o 80 taong gulang. Isa itong nobelang praktikal, at nakikita ng maestro na simple lang ito. Para sa akin, nakikita kong isa itong berdeng sombrero. Walang laman ang amo sa loob, at mahina ang aking katawan. Hindi ko alam kung gaano karaming suplemento ang kakainin ko. Nakakasakit ito ng damdamin ng mga tao, dahil sa rekomendasyon ng amo, tiningnan ko ito. Hindi ko inaasahan na aabot ito ng magdamag. Halos hindi ako makagalaw kinabukasan. Pumunta ako sa ospital at sinabi ng doktor na walang laman ang bato ko. Oy, ang nobelang ito ay isang salot. Simula nang mabasa ko ang nobelang ito, hindi ko alam kung bakit, kakaiba ang naging tingin ko sa babaeng guro na tumimbang ng mahigit 300 libra sa klase. Ang bigat talaga ng kuya sa itaas, at hinahangaan ito ng nakababata. Mayroon akong maliit na paalala sa harap nito. Inatake ko ang babaeng guro at nagsimula ako sa loob ng 3 taon. Wala akong oras para tingnan iyon. Maraming mambabasa ang nagkokomento, napakainit ng kapaligiran, at nakapag-reply na sila na may kabuuang 108,937. Maaaring hindi masakop ang kasikatan ng master actor na si Jia Jiwei, at palagi itong malakas. Patuloy niyang pinanood, hindi lamang ang maestro na si Jia Jiwei, kundi pati na rin ang maestro na Pakete ay tila madalas na nagsuri. Ang nobelang ito na gumagana bilang Teacher by Wrong ay isang bihirang akda nitong mga nakaraang taon, bagamat ito ay pinalaki sa nakalipas na 50 taon, ngunit ayos lang na makita ito sa loob ng 10 taon. Ang kwento ay kakaiba at may malakas na apela, na pumupukaw sa malakas na resonansya ng mambabasa. At ang nobelang ito ay nagpasimula rin ng isang kalakaran ng mga nobelang pang-functional, ang paglitaw ng tinatawag na daloy ng guro, upang ang hindi mabilang na mga nobelistang kapatid ay matuliran, ay siyang nagpasimula ng bundok. Dati ay may sumulat ng nobela tungkol sa mga guro, ngunit ang autor na ito ang unang pagkakataon na nagdulot ng ganitong kalakaran. Ito ay isang gawa ng nagpasimula ng bundok. Ako ay lubos na optimistiko para sa kanyang susunod na gawa. Nang makita ito, binuksan din ni Zia Ping ang pahina ng network ng mga nobelang Penguin, at agad na nakita ang maraming kasunod na artikulo sa listahan, tulad ng, ang aking guro sa kagandahan, guro ay umibig sa akin, guro sa kagandahan. At ang kwentong masasabi kong, ang magandang guro sa paaralan ng mga lalaki, at iba pa, ay ibinuhos ng maraming gawa. Kahit na ang mga gawang ito ay karugtong lamang, walang paraan upang makamit ang parehong mga resulta tulad ng, guro by wrong, ngunit binibigyang buhay nito ang kalakarang ito, at halos hindi ito nauubos. Mula sa pananaw na ito, makikita na ang Teacher by Wrong ay naging isang kahangahangang nobela na naging pamantayan ng industriya, at maging ang mga nobelistang pampanitikan ay nakaimpluwensya rin dito. Sige na nga, matapos mapanood ang mga komentong ito, lubos na nakapagpapasigla si Zia Ping. Kung nais niyang iakma ang kanyang nobela sa isang serye sa TV, inaasahang magdudulot ito ng mas popular na trend, at tataas ang bilang ng mga benta. Hoy! Sa oras na ito, nakarinig ang kanyang tiyan ng isang malakas na tambol. Hinawakan niya ang kanyang tiyan, mukhang medyo gutom na ang tiyan mo. Umuwi ka at tingnan mo. Hindi ko alam kung wala si tatay sa bahay. Naisip ito, sumakay ng bus si Zia Ping at umuwi agad. Pagka-uwi ni Zia Ping, agad niyang nakita ang isang pamilyar na figure sa kusina na abala, ang amoy ng masasarap na pagkain sa kainan, ang taong ito ay ang kanyang ina na si Wang Langsen. Nay, nakalabas na po ba kayo ng ospital? Gulat na sigaw ni Zia Ping.
Bahagyang ngumiti si Huang Langsan, oo, ayos lang, maayos pa rin naman ang paggamot gamit ang nutrient solution ng ospital. Sinabihan ako ng doktor na humiga muna sa ospital ng ilang araw, pero ayaw ko, pinili kong umalis ng ospital. Tiningnan ni Ziaping ang nakaraan at natuklasang maganda ang ugali ng kanyang ina, at hindi naman nakakaabala ang ginawa niya. Malinaw na tuluyan na itong gumaling, mas maayos pa kaysa dati, at hindi na siya gumastos ng malaki. Gayunpaman, masyadong mahal ang gastos sa ospital, at daan-daang libo ito. Pakiramdam ni Huang Langsan ay labis na ang kanyang pinaghirapan. Hindi pa siya gumastos ng ganito kalaking pera sa buong buhay niya maliban sa pagbili ng bahay. Tinapik ni Ziaping ang dibdib, wala akong kalamangan sa taong ito, ibig sabihin, kikita ako ng pera. Hipan, patuloy na hipan. Nang marinig ito, ang amang si Ziachuan, na nakaupo sa mesa, ay nangutya, may kalamangan ka pa rin. Makapal ang balat mo at kami ng iyong ama ay may 3 tagumpay. Kumusta naman ang takbo nito? Hindi nasiyahan si Huang Langsan, at sinamantala si Ziachuanlio. Kung hindi dahil sa anak na naglabas ng daan-daang libo, magagawa mo ba ito? Matapos magtrabaho ng mahigit 20 taon, hindi ito kasing husay ng isang anak. Alam din niya na ang mga gastusin sa pagpapagamot ay sinagot ng kanyang anak. Ang nakaraang insidente ay sinabi sa kanya ni Ziachuanlio. Narinig ito ni Ziachuanlio, at tila labis na nasaktan ang kanyang puso. Hindi na siya makapagsalita pa. Mali rin siya, hindi siya kasing buti ng kanyang anak, at wala siyang mukha. Nay, hindi ko po masasabi yan, posible pa rin naman ang kakayahang gumastos ni tatay. Nagsimula ng maglakbay si Ziaping. Sumanghal si Huang Langsan, alam ko na ang paggastos ng pera, paninigarilyo, pagsusugal, paglalaro ng mahjong, ang natalong lalaking ito. Ubo, pakiramdam ni Ziachuanlio ay patuloy niya itong sasabihin, at hindi magagarantiyahan ang kalagayan ng kanyang pamilya. Sabi niya, anak, huwag na nating pag-usapan ito. Kailangan nating pag-usapan ang nobelang isinulat mo. Napaka-problema ng nobelang ito. Sa totoo lang, pagkatapos kong malaman na sumulat ng nobela ang anak mo, pinuna ko rin ito. Pinaikit ni Ziaping ang kanyang mga mata, Tay, ano pong problema? Sabi ko rin na may mali, maaaring malaki ang problemang ito. Nagpakita si Ziachuan ng mapait na puso, anak, alam ko ang sitwasyon mo. May isang babaeng guro sa klase, o isang guro sa klase. Mukhang bata at maganda, at mukhang mabait, parang isang babaeng bituin. Ngunit ang mga tao ay mga guro, ilang taon ka lang, imposibleng maghiwalay kayo, ang pagkakakilanlan lamang ay isang paghihiwalay, walang kinabukasan para magmahalan ang mga guro at estudyante. Kung saan walang damo sa mundo, bakit hindi mahalin ang kahit isang bulaklak? Sinundan niya ang tukso at tila gusto niyang pigilan ang kanyang anak sa pagbabalik sa tamang landas. Tay, ako, hindi nakapagsalita si Ziaping. Pero bago pa man niya napag-usapan si Ziaping, ikinumpas na ni Ziachuanlio ang kanyang kamay, at isa rin ito sa mga taong lumapit, anak, hindi na kailangang sabihin, alam ko rin na normal lang sa mga estudyante na palihim na magmahal ng magagandang babaeng guro. Noong panahong iyon, ang iyong ama, ang aking paaralan, ay walang magandang babaeng guro. Puro tiyahin na tumitimbang ng mahigit 200 libra. Kung hindi, palihim din itong umiibig. Ito ang tawag dyan, at ang kabataan ay umuusbong. Oo, ito ang tinatawag na pag-usbong ng kabataan. Pero hindi pwedeng masyadong excited. Kung masyado kang excited, aatakihin mo ang isang magandang babaeng guro. Isa itong krimen. Bata ka pa. Alam mo ba, kailangan kang sentensyahan ng higit sa 3 taon na pagkakakulong. Seryoso siyang tumingin sa kanyang anak. Matapos basahin ang nobela ng kanyang anak, alam niyang hindi naman pala makatwiran na maaaring tanggalin ang nobela. Pero masyadong malinaw ang paglalarawan, at parang nakikita ito ng mga mata. Kung walang personal na karanasan, walang pantasya at mga gurong gumagawa ng ganitong uri ng mga bagay, paano ito maisusulat? Kaya naman, labis siyang nag-aalala na baka malaunan ay tahakin ng kanyang anak ang landas ng pag-atake sa babaeng guro. Tay, masyado po kayong nag-iisip. Napaawang ang bibig ni Ziaping. Oo, gusto kong laging isipin ang kanluran, wala pa akong naiisip na seryosong bagay. Kinuhanan din ni Huang Langsan ng litrato ang ulo ni Ziachuan. Pakiramdam ko ay magulo ito. Sino ang anak? Hindi ko alam. Talagang hindi siya ganoon katapang. Siyempre, kahit na talagang ganoon ang ginagawa nito, kasalanan din ng babaeng guro. Ginugugol ko ang lahat ng oras ko na nakasuot ng mga mag-agarang bulaklak, at alam kong nahuhumaling ako rito. Hindi ako nakakahiya. Hindi nang ahas magsalita si Ziachuanlio, alam niyang nagseselos ang kanyang asawa, at patuloy na ginagawa ito. Natatakot ako na matutulog siya sa sala ngayong gabi. Lahat ng ito ay karanasan na. Para kay tatay, nagpadala lang ako ng bayad sa draft ilang araw na ang nakalipas. Ayaw nang ipagpatuloy ni Ziaping ang pag-uusap tungkol dito at direktang inilipat ang usapan, gusto kong makakuha ng pera at mapabuti ang buhay ko sa bahay. Hindi ko alam ang nararamdaman mo. Ang pagkita ng pera ay para sa pagkonsumo, pagpapabuti ng buhay. Kung hindi mo ito kukunin, walang silbi ang manatili sa bangko. Bukod dito, ang mga magulang ay nagpalaki ng kanilang mga sarili sa loob ng maraming taon at walang kakayahang bumagsak, ngunit kung mayroon silang kakayahan ngunit hindi nila ito ginagawa, hindi ito tama.
Hindi, kailangan mong bayaran ang perang ito. Bata pa tayo at malakas pa, at hindi natin kailangan ng anak na lalaki para palakihin tayo. Mabait na tiningnan ni Huang Langsan ang kanyang anak, at labis siyang nasiyahan sa puso ng kanyang anak. Nagtaka si Zia Chuanliu at nagtanong, magkano ang bayad sa maniskrito? Hindi naman kalakihan, mahigit 50 milyong federal na dolyar lang, casual na sabi ni Zia Ping. Ano, nang marinig ko ang numerong ito, humigop ng malamig na hangin si Xiaxuan at pinunasan ang dalawang matang parang toro. Sabi niya, mga anak, ano ulit ang sasabihin ninyo, magkano ang singaw? Natigilan din si Huang Langsan at tila hindi makapaniwala sa narinig sa kanyang tainga. Sabi ko, mayroong mahigit 50 milyong federal na barya. Ngumiti si Zia Ping, pinindot niya ang telepono ng random, at agad na ipinakita ang bank account para ipakita ang balanseng deposito sa itaas. Nang makita ang eksenang ito, parehong natigilan sina Zia Chuanliu at Huang Langsan, at silang lahat ay nasa kanilang mga katawan. Kailan nila nakita ang ganito kalaking bilang, 10,000 barya ng federal ang napakalaki. Mahigit 50 milyong federal na barya. Napakalaking bilang niyan. Tunog, bamantong hininga ng buntong hininga si Zia Chuan, ang pinakatamang puhunan na ginawa mo sa buhay ko ay ang ipanganak ka. Kumita ka na ng mahigit 50 milyon sa murang edad, at hindi ka makakapunta sa langit. Tatay ko lang, nagkamali ako. Hindi ba't gusto lang maging magandang guru yun? Okay lang, hayaan mo na, hindi mahalaga kung magtimpla ka pa ng ilang inumin. Sinong mga nurse, doktor, salesman, flight attendant, train attendant ang nakatambak? Bumalik ka na. Napaka-emosyonal niya. Kumita siya ng napakaraming pera noong siya ay 18 taong gulang. Kailangan niya itong gawin mamaya. Magiging guro at estudyante siya, at kahit na mahilig siya sa loli, walang problema. Hindi makapagsalita si Zia Ping, ilang pelikula na ba ang napanood ng kanyang ama? Sa hinaharap, magkakaroon ako ng mahigit 100 miyembro, at kukuha ako ng isang koponan ng football na lalabas at pololikasan ang pamilyang Zia. Si Huang Langsan, isang ina, ay tumango at mukhang nasa sabik, at may mga plano para sa hinaharap. Napapaawang ang bibig ni Zia Ping. Hindi niya inaasahan na magbabago ng ganito kalaki ang ugali ng kanyang ina. Walang katapusan ang alindog ng pera.